Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin sa buong maghapon na pag-iingat, pagpapala at patuloy na pagkakaloob ng buhay, kalakasan at magandang kalusugan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa gabing ito, na sa aming pagkasama-sama para sa patuloy na pakikiniig sa iyo sa pamamagitan ng aming pananalangin, kami ay patuloy po ninyong sasamahan at ang inyong banal na espiritu na nag-uudyok ang siyang patuloy na magbubukas ng aming puso, ng aming isipan, upang kami ay hindi lamang tumanggap ng mensahe na nanggagaling sa inyo, kundi gamitin din po ninyo kami na mga tagapamagitan sa mga tao na nais po ninyo na pagpalain. Inaangkin po namin, Panginoon, ang inyong salita na anuman ang aming pakawalan dito sa lupa, papakawalan po ninyo sa langit, at anuman yung pigilan namin dito sa lupa, pipigilan po ninyo sa langit. Kaya dinadalangin po namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya na patuloy na gumabay at pumatnubay sa amin. Upang sa gayon, sa gabing ito ng aming pagkasama-sama, kami ay magiging instrumento ninyo upang maabot ang marami pang mga tao. Kilala man namin o hindi, Panginoon, ngunit kapag meron kayong inilalagay sa aming mga puso, alam po namin, Panginoon, na nais po ninyo na kami ay magpahayag upang anuman yung aming papakawalan dito, papakawalan po ninyo sa langit. Mangyari nawa, Panginoon, ang inyong kalooban kung paano sa langit, gayon dito sa lupa. Doon, Panginoon, ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay magkakaroon ng maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Ebanghelyo ni Marcos, dito po sa Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41. At ganito po yung ating mababasa. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sumusunod maging ang hangin at ng dagat. Inagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ilang bagay lang po ang gusto kong pansinin natin dito. Kung babasahin po natin sa simula, ang ating Panginoon ay nangaral at siya ay nagpagaling ng mga may sakit. At nung gabi na ngayon ay at niyaya ng ating Panginoon yung mga alagad para sila pumunta doon sa kabilang ibayo. At hindi naman ho kalayuan yun sa pamamagitan ng bangka ay makakarating sila. At doon po ay makikita natin na nais magpahinga ng ating Panginoon. Siguro dahil hating gabi na. Ayun po ang sabi sa kasulatan. Kaya nga dapat talagang matutulog na sila. Kaya habang nasa bangka, nung sila ay naglalayag na, biglang hindi nila inaasahan, no, yung pagdating ng malakas na hangin at yung pag-alon na malakas din. Kaya parang may bagyo. No? So, ito daw po yung isa sa mga karakteristik ng lawa ng Galilea. At dito makikita ho natin na unexpected ito ng mga alagad mula sa kapaguran, mula sa maghapong gawain, at sila ay papunta na sa kanilang pagpapahinga, ngunit dumating ang isang unexpected na kalagayan. Alam mo ninyo, itong
karanasang ito ay nagdala ng malaking takot dito sa mga alagad. Dito ang sinabi doon sa ibang mga translation, na sila ay natakot. Kaya nga, mga kapatid, dito po sa ating katulad ng pinagdaanan ng mga alagad, sa panahon natin ngayon ay pinagdadaanan din natin itong pandemic na ito na unexpected. At ang buong mundo ay nagkaroon po ng matinding takot dahil dito po sa karanasan natin ito ng pandemya. At marami na po, libo-libo, milyon na po ang sa buong mundo ang apektado at apektado rin yung ating mga kabuhayan. At hindi na natin alam kung saan tayo papunta. Maging ang mga alagad, gayon din yung kanilang naramdaman na yung unos na biglang dumating sa kanila habang sila ay nandoon sa bangka, ay parang hindi na sila makakarating doon sa kabilang ibayo kung saan sila pupunta. Ngunit dahil nga sila ay nakasakay sa bangka, alam nila nakasama nila ang ating Panginoong Jesus. Pero dito makikita ho natin na nag-iisa lamang doon sa bangka na yon ng ating Panginoon ay merong kahimbingan yung kanyang pagkakatulog, nakaunan pa doon sa dakong hulihan ng bangka. At hindi niya alintana yung nangyayari sa mga oras na yon. No? Kung titingnan po natin dahil mahimbing yung kanyang tulog. Kaya nga sa ganong kalagayan, siguro parang ito ho yung sinasabi natin na sa ganitong pinagdadaanan natin na pandemic, natutulog ba ang Diyos? No? At hindi ba niya alintana? Hindi ba niya alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin? At yun po yung ginawa ng mga alagad. Dahil kasama nila si Jesus, nilapitan nila ang Panginoon. Actually, ginising nila. At sinabi, Panginoon, hindi ho ba ninyo namamalayan o naalintana na tayo ay lulubog na? No? Kami ba ay pababayaan nyo sa ganitong kalagayan? Kung titingnan po natin yung ibang mga translation. Pero mga kapatid, kung titingnan ho natin, yung pong sinabi ng mga alagad ay karapat-dapat lamang sa isang sitwasyon na talagang sila ay gipit. Dahil ang kasama nila ang Panginoon pero parang walang ginagawa, natutulog lang. Kaya doon, nung kanyang sinabi sa Panginoon yung kanilang sitwasyon at sinabi nila na tayo ay lulubog na dito, mamamatay na tayo dito, ang ating Panginoon ay tumindig at kanyang pinatigil ang hangin at pinapayapa ang lawa at sumunod sa kanya. Ano po ang mensahe na binibigay sa atin ito, mga kapatid? Ang message po sa atin ay yung kahit kilala na natin ng Panginoon, kapag tayo ay dumating sa mga sitwasyon na hindi natin expected at hindi natin alam kung anong gagawin, nagpapanik ho tayo. At nakakalimutan natin na kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo, kung titingnan ho natin yung larawan na nai-imagine ko lang, ang Panginoon habang gumegewang-gewang yung kanilang bangka at binabato ng malakas na hangin at pumapasok na yung tubig doon sa loob ng bangka, mahimbing ang tulog ng Panginoon. Bakit kaya? Meron akong preacher na narinig, ang sabi niya, ito rin yung message, ang sabi niya, ang Panginoon, hindi siya natatakot doon sa naging kalagayan na yon. At wala siyang pangamba na sila ay lulubog at mamamatay. Bakit? Ito po yung pinangahawakan ng ating Panginoon, na siya ay sinugo dito sa mundong ito upang iligtas ang sangkatauhan. At ayon po sa prophecy, ang Panginoon ay mamamatay doon sa krus. No? Sa krus ho siya mamamatay. Hindi ho siya mamamatay sa lunod, sa bangka. Kaya alam ng Panginoon na hindi pa ito ang aking panahon. Kaya ang magandang balita ho dito, kung sana naalala ng mga alagad yung kanyang mga pangaral, yung kanyang mga sinasabi, at hindi sila nagkaroon ng matinding takot. Hindi naman masama na matakot. Pero ang tingin ko na ayaw ng Panginoon dito, yung manatili sila doon sa kanilang takot. At sila'y bumalik muli sa kanilang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Yun po yung matindi dito na naranasan. Kaya nga, nung hinarap sila ng Panginoon matapos matahimikin yung hangin at yung alon doon sa lawa, sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba wala pa kayong pananampalataya? Sa ibang translation po natin mababasa, hindi sa binasa ko, hindi po ganun ang salin. Pero yung salitang
hanggang ngayon ba? Ibig sabihin nun, kasama na ninyo ako ng ilang mga panahon. Nakita na ninyo, narinig na ninyo. Marami na kayo nasaksihan ng mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. No? Pero bakit parang hanggang ngayon hindi pa rin lubos yung inyong pananalig? Siguro ang maganda ho dito, no, kasi itong pandemic na ito talagang magdadala ng takot sa atin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero meron sinabi ang Panginoon pupunta tayo dun sa kabilang ibayo. Merong pupuntahan. At kasama natin ang Panginoon dun sa pupuntahan. Kaya alam nyo, isang magandang balita, kapag kayo ay merong mga appointment, halimbawa po ako ay meron po nag-imbita sa akin na ako ay magiging ninong sa 2021 no, ng Mayo. Yung pagiging ninong ko sa kasal na yun ng 2021, ang sabi ko kung loloobin ng Diyos. Kasi nasa kamay ho ng Panginoon Pero parang sinasabi sa akin ng Panginoon, kung loloobin ko yan, ibig sabihin hanggang doon sa panahon na yun ng May 21, 2021, buhay ka. Kaya habang tayo binibigyan ng appointment ng Panginoon, habang merong pinagagawa ang Panginoon sa atin sa future, at alam natin ito'y konektado sa kanyang gawain, ibig sabihin, meron siyang appointed time para sa atin, hindi ka pa niya kukunin. No? Parang yung isang pastor, sabi niya, nung nagkakaroon ng parang tingin ng kanyang mga kasama, babagsak yung kanilang eroplano dahil doon sa masyadong magalaw, doon sa ere yung eroplano, maliit eroplano lang. Sabi lang ng pastor, in-invite ako papunta dito sa pupuntahan natin, huwag kayong matakot kasi makakarating tayo dahil ang Panginoon ang magdadala sa akin doon sa aking engagement. No? Kaya nga napakaganda mga kapatid, kung tayo ay nakahawak sa Panginoon, meron siyang misyon para sa atin. At kinakailangan yung ating takot, huwag ho nating panatiliin na nagpapatuloy. Kaya katulad ng sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba, wala pa kayong pananalig? Kaya nga, mabuhay man tayo o kunin man tayo ng Panginoon, ang mahalaga ho dito, nasa kamay ka ba ng Panginoon? No? Alam nyo, kaya mahalaga ho yung dinideklara natin Kami mag-asawa, dinideklara ho namin na aabot kami ng ganitong taon na malakas pa. Yun ay kuloloobin ng Panginoon. Hindi sa aming sarili, kung loloobin ng Panginoon. Sapagkat sa kanyang kalooban, kunin ka man yan o hindi. Alam natin na may tamang panahon talaga ang Diyos para sa atin. Kaya nga kahit yung mga frontliner na nauna na kinuha ng Panginoon, nakakalungkot po yun sa mga pamilya, masakit po yun. Pero, mga kapatid, kung yun na yung nakatadhana sa kanila, yun na yung panahon na nakita ng Panginoon yung kanilang puso ay talagang ipinaglingkod nila. At yung pag-ibig ng Diyos ay naranasan ng iba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Talagang hanggang doon na lang yung kanilang misyon. Kaya nga wala tayong pangahawakan. Lagi natin sinasabi kung loloobin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang mahalaga, huwag tayong manatili sa takot. Tayo po ay magpatuloy sa pananampalataya. At habang tayo nananalig, sumunod po tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, patuloy ho nating ipanalangin na yung ganito pong broadcast ng ating iglesia, tayo mga kapatiran, dito po sa Tagaytay, at yung iba pong mga nanonood sa atin na galing sa ibang mga iglesia, patuloy ho tayong magkaisa bilang bahagi ng katawan ng Panginoon. At tulad sa mga alagad, mararanasan natin yung kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Kaya yung tanong ng mga alagad, sino ba to? Pati yung hangin at yung tubig, no, yung lawa, ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga walang imposible sa Panginoon. Ito pong pandemic na ito, mga kapatid, sabi nga hindi kalooban, pero pinayagan. Kasi sabi nga hanggang ngayon marami pa rin ang pasaway, marami pa rin ang matigas ang ulo. Siguro yun po yung ipapanalangin natin sa ating pong kapaligiran. No? Pag sinabi stay at home, stay at home. Pag sinasabing mag-ingat tayo, gawin natin yung mga protocol, sumunod po tayo sa protocol. Yun pong gobyerno natin, ginagawa ho yung magagawa nila. Huwag ho nating batikusin na yung ating pong gobyerno, kundi sumunod ho tayo. At sabi nga, hindi ho ito yung panahon ng pagsisiraan o pagkakawatak-watak. Ito po yung panahon na nais ng Panginoon na tayo ay magkaisa at patuloy na manalig sa Kanya
at sumunod sa kanyang kalooban. At naniniwala po ako, papayapa ho yung ating buhay. Ang mahalaga lang, nakasakay ka sa bangka. Kasama ka ng Panginoon. No, nandito ka sa community ng mga mananampalataya. At gusto kong tapusin yung awit tungkol dun sa trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Let us do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So mga kapatid, sa diwang ito, sino man ang inilalagay ng Panginoon sa ating puso sa pananalangin, itaas lang ho natin sa Panginoon. Dahil naniniwala ho ako, gagamitin niya tayo ngayong gabi. Na ano man yung papakawalan natin na panalangin para sa iba, kilala man natin o hindi. Isama rin natin sa panalangin ang pamilya ng mga aligada. Kung kilala po ninyo ang kapatid na Alan, siya po ay nagpapahinga na sa Panginoon. At siya po ay isang tapat na lingkod din ng Diyos at nakalulungkot na hindi na natin siya makakasama. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, sabi nga yung pagpanaw ay isang pagpapahinga para sa Panginoon at siya'y naroon na sa presensya ng Diyos na siyang lumikha at nagbigay ng buhay sa Kanya. Kaya patuloy natin ipanalangin ang Aligada family. Sila'y nasa ibang bansa at yung mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Ngayon po ay alalahanin na po natin lahat na may karamdaman. Yung pong mayroong mga sakit na tinamaan po ng coronavirus. Panalangin po natin yan. Kung sila man ay ating mga kaibigan, kakilala, kaanak, banggitin po ninyo yung pangalan sa panalangin. At angkinin natin yung kagalingan na ibibigay ng Panginoon. No? At hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga, ang Panginoon ay nag-iintay lang na tayo'y magtiwala sa Kanya. Katulad doon ng mga alagad, siguro kung sa halip na matakot sila, ang ginawa na lang nila, kumuha rin ng unan,
no, humiga na kasama ang Panginoon para silang dinuduyan nitong bangka sa pamamagitan ng malakas na alon, no, at sila pinapaypayan ng malakas na hangin. Pwede hong maging positive yung pagtingin. Pero syempre nga, yung takot ho kasi hindi nawawala. Kaya nga, patuloy ho tayo magtiwala sa Panginoon na anuman yung kalagayan ng ating buhay, lagi pong mayroong magandang bagay na gagawin ng Panginoon. Okay? Sige po. So tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay pinapaalalahanan po ninyo na huwag bibitaw sa aming pagtitiwala at pananalig sa inyo. Sapagkat nasaksihan na po namin ang inyong kabutihan. Hindi lamang panahon na kayo'y narito sa mundong ito na aming nababasa sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan, kundi kami rin mismo ay nagkaroon ng mga karanasan kung paano kayo tumutugon sa aming panalangin, kung paano yung mga bagay na hindi namin inaasahan na nangyayari sa amin ng mga paninilim at pagpapait na karanasan ay natatapos din sa isang pagtatagumpay dahil sa inyong pagtugon sa aming pong mga panalangin. Salamat Panginoon dahil alam po ninyo yung aming pinagdadaanan, alam po ninyo lahat yung aming mga pangangailangan. Hindi po kayo tulog upang hindi makita yung aming pong mga kalagayan. At salamat o Diyos dahil pinalalahanan po kami sa gabing ito sa pamamagitan ng aming pagpupulay-pulay na magpatuloy kami, Panginoon, na nakahawak sa inyo dahil kung kami ay nasa inyong bangka, ibig sabihin nasa inyong presensya at nandiyan kayo, Panginoon, hindi kami dapat magpatuloy sa pag-aalala, sa takot, pangamba, kundi magtiwala kami na kayo ang siyang tutugon sa lahat ng aming pong mga daing. Panginoon, sa gabing ito, meron po kayong mga inilalagay na mga tao, mga sitwasyon sa aming pusong isipan. Pakinggan po ninyo, Panginoon, yung pong panalangin ng inyong mga anak na kasama namin sa broadcast na ito. At inaangkin po namin, Panginoon, bawat tao o bawat sitwasyon na aming itataas. Binibigay niyo kami ng karapatan na pakawalan namin yung mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Tulad ng inyong salita na ano man yung papakawalan namin dito sa lupa, papakawalan din sa langit. Ano man yung aming pigilan dito sa lupa, pipigilan niyo sa langit. Panginoon, pinipigilan po namin yung mga karamdaman na sumisira ng buhay, lalo na yung inyong mga anak na mga nananalig sa inyo. Maging ang mga tao na hindi nananalig, ito po yung panahon, Panginoon, para ipakita po ninyo na dahil sa panalangin ng mga taong naniniwala sa inyo, mayroong pag-asa kahit yung mga tao na hindi kayo kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya nga, Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng mga mayroong COVID-19 at nagpapasalamat kami sapagkat ayon po doon sa statistics na almost 60% yung nakaka-recover. At dinadalangin po namin madagdagan pa yun to 70, 80, 90%. In Jesus' name, kiniklaim po namin na marami po ang makaka-recover. At lahat na makaka-recover na yun, Panginoon, sa inyo magpapasalamat. Kayo po ang dadakilain sapagkat alam namin na sila'y tumatawag sa inyo. Kung sino man sila, ano man ang pangalan, ang mga pamilya, saan man sila naroon, di man namin kilala. Sa oras na ito, pinapakawalan po namin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na anak ng Diyos na buhay, ang kagalingan sa lahat ng mayroong COVID-19. Ang kagalingan sa lahat ng mayroong pang iba't ibang uri ng karamdaman. Panginoon, sa oras na ito, hipuin po ninyo yung kanilang mga buhay. At inaangkin po namin, Panginoon, na ang pangalan lamang ninyo ang maitataas sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Kaya nga sa pangalan ni Kristo Jesus, inaangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan at ang himala sa lahat ng mga taong nagtitiwala at tumatawag sa inyo at humihingi ng habag ninyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na sa gabing ito, meron na po kayong hinipo, meron kayong mga pinagaling, meron po mga tao na nakaranas ng kaginhawahan, meron po mga tao na nirestore po ninyo,
hindi lamang physically, kundi sa kanilang emosyon at lalo't higit, Panginoon, sa kanilang spirito na muling magbalik loob. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming bansa, lalo na sa panahon ito ng MECQ, Panginoon, hayaan po ninyo na yung 15 days na binigay sa amin ay mapapawi na po yung transmission. Marami na po ang mananatili sa kanilang mga tahanan, susunod sa mga protocol. Hayaan po ninyo, Panginoon, na yung mga taong walang makain dahil walang hanap buhay, meron po kayo ipuprovide, meron po kayo mga taong gagamitin, maging ang aming gobyerno, yung mga barangay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na makatanggap sila ng pagpapala na nanggagaling sa inyo sa pamamagitan ng mga government agency, yung mga local government units, Panginoon, at yung mga non-government unit, Panginoon. Dalangin din po namin na pakilusin po ninyo, Panginoon, lalo na yung mga lalaki at babae na mga anak ninyo na naniniwala sa inyo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa pagkakalam namin na kinausap nyo kami, meron kayo inilagay sa aming puso at pinakawalan po namin ang lahat ng mga dalangin at pagpapala na maaabot po ninyo. Salamat o Diyos sa gabing ito. Salamat sa inyong patuloy na pagpapahayag ng inyong kalooban. At ang dalangin po namin, patuloy na pagyamanin po ninyo ang magandang karanasan ng bawat isa tungkol sa inyong katapatan at sa inyong kapangyarihan. Ang lahat po ito, dakilang Diyos ay aming dinadalangin, pinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming Tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po mga kapatid at sa mga susunod po mga pagkakataon tayo ay muling magkasama-sama para sa atin pong online prayer. At salamat po sa pangunguna din ng Tagaytay United Methodist Church at nawa ang lahat ng kapatiran sa atin pong iglesia ay patuloy kayong ingatan, pagpalain ng Panginoon. At meron po tayong hanggang August 18. Sabi nga, ito pong ating MECQ. Kaya dinadalangin ko na tayong lahat ay makakaranas ng mga panibagong karanasan at kabutihan ng Diyos. So ito lang po ang atin pong mga panalangin ngayon at magpatuloy ho tayo na ipanalangin ang lahat din ng ating mga iglesia, the United Methodist Church, no, yung iba pong mga denomination na bahagi sa Evangelical Church, sa katawan ni Kristo, na tayo po ay ito yung panahon para magpatuloy po tayo na magpahayag ng kagandahang loob ng Diyos, ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yan. Hello po, kapatid na General Edmundo Pangilinan. Salamat po sa inyong pakikiisa sa atin sa gabi ito. Marami na po akong hindi na basa mga pangalan, pero salamat po sa inyong pakikiugnay at nawa sa darating pong mga araw ay patuloy tayong magkasama-sama at gamitin pa natin yung ating buhay para maging daluyan. Sabi nga, maging intercessor tayo para sa mga tao nangangailangan. Magkita-kita po tayo muli sa darating na Miyerkules sa susunod na linggo. Pero siyempre meron po tayong pagsambahay sa darating na linggo. At alam mo ninyo, marami hong mga preacher, marami mga teacher ngayon ng mga evangelical na mapapanood natin. Pero huwag po ninyong kakalimutan yung inyong local church, mga kapatid. Kailangan po ng support. So, para magpatuloy po yung ating po ministry within our community. No? So, yan po. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy tayong pagpalain at ingatan ng Panginoon. God bless you po.